Yes, ganda ng Davao. Iyon, no? Di ba ang ganda ng Davao, no? Ganda ng ano, ng ating himpapawid, ng ating atmosphere. Wala kang makikitang smugs. Ambulant vendors. Ambulant vendors is a common thing in the Philippines talaga, no? So, walang lugar sa Pilipinas na wala tayong makikita ang mga sidewalk vendors like, ay hindi pala, Iloilo pala. Wala pala silang ano, sidewalk vendors doon sa araw, sa mga pangunahing lansangan ho nila like Mandurriao, doon sa may mga Molo Plaza area. Meron sila doon mga paggabi na, no, hapon. Tama ba? Anyway, so ito yung skyline ng ano, Davao City kapag matapos to dito. Jollibee, Suntorized. Wala na yung mga bangko dati. Yan, may under construction pa rin dito. Wala lang. So, hindi nakabalik sa Davao. Like, nabisi ho tayo for so many months. Di ba? Dami nating nagkakabalahan sa buhay. So, ito na, no? We're back. So, welcome back sa atin. Welcome back sa akin. And syempre yung ating the first ever 5-star hotel sa Mindanao na Marco Polo Hotel ay magbabalik ko yata sila gawa nung under construction pa rin yung ano, or under na yung ano, renovation on the process. So Jollibee, no? Yan ang magpapabago sa hitsura ng ating CM Recto Corner Ramon Magsaysay Avenue. Kasi dati ano yan, Phoenix, tapos yung parang samgyupsal na Korean barbecue and the Korean sangyup, no? Tapos yun, yung bangko, ano ba yan, BDO sa unahan yan, tapos ngayon wala na. Tapos ito pa, may bagong ano, innovation, yung may mga ano na yan. Dati ano yan parang old building. Ngayon parang nire-renovate siya, pinapaganda siya ulit. So, Ramon Magsaysay Corner, CM Recto Street is ever changing. Galing. Grabe, ganda lang dito sa lugar, no? Dito tayo sa may anong park dito? Freedom Park, tama ba? So dati dami nating ano dito, mga kababayang nagpapahinga. Pahiga-higa na lang sila sa mga benches ho natin dito kasi may lilim, maraming punong kahoy, tapos napaka-presko ng hangin. So speaking of ano, safety, no? I mean safest city. Nang pag-alaman ko siya, hindi lang pala siya dahil sa ano, dahil less yung crimes. May crimes wag tayong mag-assume na walang crimes. Meron pa ring mga isolated crimes and series of crimes, parang gano'n, no? Pero kumbaga ang ano diyan, ang binasihan kasi is kung gaano kadami, no? Sa ratio, sa dami ng tao, dami ng population, tapos kung ilan yung crimes na naganap every single day. So Davao City pa rin ang naunguna despite sa kanyang napakaraming population. Tapos pangalawa, hindi lang second or next to ano, crime index, yung ano din pala, no, yung air quality index. So kailangan din pala siyang i-consider. So ibig sabihin pala noon, useless din yung safe, ano nga, less crime nga sa isang lugar, tapos polluted naman yung hangin. So ibig sabihin pala ng safety is kino-consider ho yung yun na nga, crime quality air index, tapos traffic din pala sa daan, no? So Davao City is ano pa rin siya. So i-compare natin ang Davao City sa kanyang hitsura way back in early 2000s. Talagang mas maganda dati yung ano, yung kalsada, gawa ng konti na yung maraming sasakyan pero hindi kasing dami ngayon, no? Tapos mas ano, mas maliwalas, no? Mas hayahay ang pagko-commute dati sa mga public transportation.
compare ngayon. So ngayon kasi hindi mo na kailangang mag-antay pa ng jeep na walang laman or else hindi ka makauwi ng maaga. Patsambahan na nga lang na mayroon kang masakyan na bakante. Kaya minsan talagang sisiksikan mo talaga sarili mo para ka lang makasakay sa jeep. Para sa mga public transportation ho yun. Ipalibasa kasi yung mga jeep ho natin dito sa Davao, pakunti na sila ng pakunti, gawa nung hindi naman na sila pwedeng mag-renew ng kanilang mga franchise dahil nga sa magkakaroon na ng tawag dito, ika-cancel, tawag dyan, yung tanggalin na yung mga jeep dito sa Davao kasi papalitan na nga ho siya ng highly urbanized HPB, tama ba? HSPB yun, highly prioritized bus system, HPBS ayun so yan na po yung ipapalit ho dito sa ating mga multi-cabs, sa ating mga jeep na tumatakbo within the city area, downtown area, or sabihin na natin within 13 kilometer away from the heart of the city, which is Davao City Hall. So nakamiss din yung yung ating content na maglalakad-lakad ho tayo sa kalye ng Davao. Paano kasi medyo na-busy, marami ho tayong ginagawang pinagkakabalan natin sa buhay maliban sa pagbablog. Meron din tayong mga inaasikaso, inatupag. So yan lang, bali shoutout mga Davaoenos ho dyan, so namimiss nyo ba yung content natin ganito along the highway or within the city proper? Naglalakad-lakad ho tayo sa ating mga pinaka-main thoroughfares ho natin, sa ating mga pinaka-pangunahing kalsada. So dated today, it's August, basta malapit yung ilang araw na lang ay Kalayawan na. So ngayon punta tayo ng City Hall, maglalakad lang tayo dito within the city. Ito pa lang kinatatayuan natin ngayon dito, siya kasama pa rin siya sa same Recto Street hanggang dyan sa may billboard ni Bo Soto. So yung kay angat sa iba ni Vic Soto na billboard, na yan, intersection ng Ramon Magsaysay Avenue. So dyan po nagtatapos yung ating underground cabling system. Diba? Iba lang talagang ganda iba yung talagang hitsura ng kalye kapag wala kang makikita mga head wires, mga overhead wires. Diba ang ganda? So ngayon, ang lalakarin natin dito from here hanggang sa City Hall.